Hello friends! Kamusta ang lahat? I hope okay kayo. Ngayong araw pala, ako yung maglilinis ng backyard at saka magmomow, magtitrim ng mga plants at saka didiligan ko yung mga tanim ko kasi medyo ilang weeks na din na hindi umuulan eh. So, I hope you enjoy my videos. Charlie! So friends, gagamit ako ng glasses. Wala kasi akong wala akong glasses para sa sa gardening. So yung shades ko na lang yung gagamitin ko kasi magtitrim ako sa gilid eh. So ayokong matalsikan yung mata ko ng mga maliliit na na mga stones or mga mulch. Ayokong matalsikan kaya magsi-shades ako for protection.
So friends, tapos na akong mag-trim at saka mag-mow. Ang daming lamok. Grabe yung lamok. Medyo ano kasi ngayon dito eh. Mainit ngayon. So, ano ba yung weather ngayon? 90 yata degrees Fahrenheit. So, maraming lamok. Usually, ito yung ginagawa ko sa backyard ko. Talagang, I spend a day or two para lang mag-maintain ng backyard. Ako yung nagmumo, ako yung nagtitrim, ako yung lahat. Pero sa front yard ko, may nagtitrim. Pero kasi ano kung kaya ko lang naman at saka exercise din, kaya sabi ko ako na yung bahala sa likod mag-maintain. Kasi ano na din parang exercise na din. Tapos hindi kasi ako pumipirmi sa isang lugar, so gusto ko palaging may ginagawa. So, eto, kaya lang ilang araw nang hindi umuulan, so pag nagdidilig ako ng mga halaman, usually it takes 2 hours at matapos. Hindi pa ako hindi pa ako naglagay ng in-ground na na ba yun, yung siya na mismo yung may timer, kalimutan ko yung niya. Pero yun, kasi parang complicated siya so sabi ko magdidilig na lang ako na lang bahala, mahaba naman yung host. So stay tuned lang kayo mga friends. I hope you enjoy my videos at makikita nyo rin kung paano ako mag-maintain ng backyard.
Dami ng bunga. Friends, ang dami ko ng na-harvest na talong. So, ang ginawa ko, friends, nilagyan ko na lang ng bato yung yung hose. At saka mamaya, after siguro 2 minutes, iibahin ko naman yung position ng hose para madiligan din yung ibang halaman. Kasi mainit eh. Nakakasunog. So, sabi ko, lagyan ko na lang ng bato yung yung hose. Tingnan nyo. Ayan. Asan ba? Kita ba? So, yun. Mamaya, i-reposition ko naman yung hose para madiligan yung ibang plants. Ang dami kasi ang daming didiligan. So, usually, pag nagdidilig ako, talagang siguro mga 2 hours talaga at matatapos ako. Kasi, pag nagdilig ka, hindi naman pwede yung mabilisan lang eh. Kasi hindi bababa yung hindi maa-absorb masyado nung roots yung tubig kung sa itaas ka lang. So, kailangan talaga isok mo talaga siya. So, siguro sa isang plant, siguro mga 30 seconds siguro ako kada isang plants. Eh, ang dami-dami nila. Tapos, itong etong hydrangea, ito yung pink, at saka yung white, napaka yan sa tubig. Gustong-gusto niyan maraming tubig, tsaka gusto nila parati mo silang dinidiligan. So, mga ilang weeks siguro akong hindi nagdilig dito sa labas, tapos walang ulan. So, yan, nalalanta sila lahat. Yung iba nga parang na ewan ko kung namatay pero siguro babalik naman next year. Pero yung iba talaga, yung leaves nila nag-brown talaga, hindi nag-green. Pero mamaya yan, after magdilig, na yan, babalik yan sa sa pagkasigla niya. Ngayon, tingnan nyo, eto, siya, nalanta. Pero mamaya yan, siguro mga after 2 hours, yan ulit, parang mabubuhay ulit yung niya, yung mga dahon.
So friends, at last natapos na din yung paglilinis ko ng backyard. Natapos na yung mow, natapos ko ng diligan yung mga halaman, na-trim ko na yung mga gilid. So ang next kong gagawin, magkakat ako ng flowers kasi ilalagay ko siya sa vase. Doon ko siya ilalagay sa dyan, sa baykubo. Baykubong tawag ko niyan eh. So, tara. So friends, ito na yung mga nakat ko. Kukuha pa ako ng iba namang varieties ng dahlia. Ito yung isa. At saka kukuha tayo ng sunflower. So, ito yung isa pang dahlia. Ito ay dinner plate. So, na-notice nyo friends, cut lang ako ng cut. Ano na kasi ngayon eh, September na. So, mamamatay na to sila pag ano na, pag October, pag fall. So,
So, bali cut na lang ako ng cut. Pero kung summer naman, parati din akong kinakat ko sila kasi mas dumadami yung bulaklak nila pag parati mo silang dine-deadhead. So friends, okay na ako nito. So, okay na ako sa mga bulaklak. Madami-dami na siya. Pag nilagay ko to sa vase, maganda na tong tingnan kasi madami-dami na. So, ang last ko na lang nakunin yung fillers ko para may mga greens din. So, ito siya friends. Kuha din pala ako nito. So, ito na lahat. Okay na ako nito. Hindi ako nagpipick ng red kasi yung kulay na gusto ko yung parang orange na may yellow. Yun lang. At saka may konting white. Usually peach. Yun yung gusto kong kulay. Yung red naman, kung red yung flower, may mga na lang yung nilalagay ko. Yung may touch of red din, yung light red, yung parang pink, mga ganon. So, ngayon friends, ito na yung mga kinat nating flowers. Yung iba nilalagay ko sa tubig para hindi siya malalanta agad-agad. Ito. So, iaano ko na siya. Ditong vase lang, ilalagay ko to kasi mas malaki siya eh. Gagawa na ako ng ng bouquet. Simple lang naman, hindi naman kasi wala naman akong professional na na alam mo yun na pag-a-arrange ng bulaklak. Hindi naman ako professional. Kung lang, yung pagkalagay ko dyan, yun lang. So, unang-una naglalagay ako ng flower food para hindi siya malalanta agad-agad. Mag-a-add pa ako ng isa para matagal siyang malalanta.
ko naman friends, tansya-tansya lang. Kasi sabi ko nga, wala naman akong professional na ano sa paglalagay ng bulaklak. Paggagawa ng bouquet. So, tinatansya-tansya ko lang. Pag gumagawa ako nito, tinitingnan ko lang kung maganda na siyang tingnan. Tapos, dinidecorate ko lang sa loob ng bahay. Yan, pag ganyan, masyadong mataas, kinakat ko siya. Tinitingnan ko kung bagay na yung height niya. Simple lang naman ako gumawa, friends. Tingnan nyo, hindi masyado marami yung ano ko, yung hinarvest, yung yung kinat na flowers, pero ano na siya, mukhang madami na siyang tingnan. Tapos kung ano lang yung makikita ko sa garden, kinakat ko siya. Gustong gusto ko yung ano yung green na yan yan yung kahoy na yan, yung punong yan. Kasi kung minsan ginagawa ko rin yung fillers. So kukuha ako niyan kahit dalawa lang. Kaya lang medyo mataas siya. So, ito na siya friends, yung kinuha kong dyan sa punong yan. Basta anything na green, nag-i-experiment lang ako para para hindi magastos. Importanteng kunin yung mga dahon sa baba para hindi madudumihan yung tubig.
Madami pa akong sobra. May mga sobra akong bulaklak na nakat na hindi ko siya naubos. Pero yung iba, ilalagay ko na lang sa isa pang vase. So, okay na ako nito, friends. Ayoko namang, teka lang, lagyan ko lang dito sa baba. So, friends, ito na yung finished product nang ginawa ko na bouquet. So, yan na siya. Simple lang siya. Yan lang. Ito na siya. So, yan ang kanyang itsura. Yan. Oops. So friends, thank you for watching, and please don't forget to hit like and subscribe. Take care everyone, and God bless. See you on our next video. Bye!